May update ba sila? May balita ba? Wala pa. Baka magka-lead ako. Nagulat si Sky nang sabihan siya ni Wesley na pagkatapos nila sa cafe ay bumalik na agad sila sa office kay inasar ni Kenji ang dalaga na si Wesley ang EFAL na office mate niya na agad namang sinita ni Sanya. Giniit ni Sky na magkita na lang sila sa opisina kaya na bad trip si Wesley. Nang makalabas na sila Tim ay naiinis na sinumbat ni Poch sa bro na tinawag sa kanya ni Tim na nagpalusot naman ang binata na baka nagkamali siya ng dinig. Giniit ni Poch na hindi man lang nag-thank you or kumain si Tim sa dinala niyang pagkain. Hinila ni Tim na kung gusto niya ay bumalik sila sa loob para kumain pero umayaw si Poch at hinawakan niya ang mga kamay ni Tim na sinaad niyang na-miss niya ito at gusto lang niyang makita na agad naman niyang sinabihan na na-miss din niya si Poch at hiniling niyang sa susunod ay kailangang mag-text ni Poch para hindi siya mabibigla na mas nagtampo ito nang susuyuin na ni Tim ay saktong lumabas ang mga kasama niya kaya nagpaalam na siya kay Poch na kailangan na niyang pumasok pero sinumbat na naman ni Poch na ganun ang setup nila noon at hanggang ngayon ay ganun pa rin sila. Wala silang kamalay-malay na pinagmamasdan sila ni Nikki at nag-i-spy na ito na mag-uumpisa na silang sirain ang buhay ni Tim at sisiguraduhin nilang matatanggal ito sa trabaho, lalo't siya ang makakatulong kila Sky kung papaano niya malulusutan ang mga ginagawa nilang pag-edit sa mga video para lang masira ang buhay ng dalaga. Problemado naman si Tanya dahil sunod-sunod ang mga bills nila, lalo't matagal pa yung sahod niya kaya sinaad ng kaibigan niya na papautangin muna niya ito pero sinaad ni Tanya na hindi muna dahil palaging ang kaibigan niya ang nagpapautang sa kanya, nagagamitin muna niya ang naitabi nila ni Brandon at nang i-check niya ang cellphone niya ay 500 pesos na ang natira sa 12K na savings nila. Nasakto namang dumating si Brandon kaya kinausap niya ito na nagpalusot si Brandon na pinautang niya sa kaibigan niya dahil may sakit ang anak niya. Umangal si Tanya lalo't nangangailangan din sila na ngayon ay sunod-sunod na ang kanilang babayaran. Sakto namang dumating si Sky kaya narinig niya ang usapan nila at lumabas silang magina. Humingi ng tawad si Tanya sa anak niya dahil simula nang ginala niya ang dalaga sa Manila ay puro problema ang hinaharap niya. Giniit naman ni Sky na magtutulungan silang magina, sabay inabot niya yung pera niya na umangal pa si Tanya na sinabihan niya ang anak niya na kailangan muna niyang mag-ipon pero sinaad naman ni Sky na maliit na halaga ang ibibigay niya para mabayaran nila ang bill na kailangan na nilang bayaran. Walang magawa si Tanya sa mga sandaling yan kundi tanggapin ang binibigay ng dalaga. Wala silang kamalay-malay na nasa di kalayuan si Wesley na patagong kumukuha ng mga larawan nila. Habang malalaman na ni Sky na may relasyon sila Melinda at Mr. Ramirez na posibleng siya ang pumatay sa dalaga at may koneksyon sa lalaking nagbayad kay Mr. Ramirez para lamang magkaroon ng problema si Sky. Sa pagkikita ni Sky at Gino ay tinanong ng binata kung wala pang lead ang mga pulis kung asaan ang kapatid niya at nang iaabot sana ni Sky yung USB na naglalaman ng CCTV footage ay biglang may sumulpot na nakatalukbong at inagaw yung USB sabay tumakbo ito na hinabol ni Gino pero ang ginawa ni Sky ay inabangan niya kung saan siya pwedeng pumuslit kaya mamumukhaan niya kung sino ang lalaking yun. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng High Street dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.